Sir Jupiter, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Andrea, 46 years old na ako ngayon. Matagal ko nang gustong ibahagi ang karanasan kong ito, isang bahagi ng buhay ko na hanggang ngayon parang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Bata pa lang ako, sinubok na agad ng tadhana ang tibay ko. 10 taong gulang ako nang bawian ng buhay ang tunay kong ina dahil sa sakit. Hindi ko agad naunawaan ang pagkawala niya, pero mabilis kong natutunang tanggapin yon. Kasi wala rin naman akong ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa buhay. Ilang taon pagkatapos ng pagkawala ng mama, ipinakilala sa akin ni Papa si Mama Alma. Sa totoo lang, bata pa rin ako noon, pero ramdam ko agad na iba siya. Hindi siya ang tipikal na kontrabida sa buhay ng batang ulila sa ina. Mula pa lang noong una ko siyang makilala, naging magaan na agad ang loob ko sa kanya. Hindi siya naging palakulit. Hindi rin siya naging pakitang tao. Tahimik lang si Mama Alma, pero maalaga. Wala siyang pinilit, pero ipinadama niya sa akin na mahalaga ako. Tinuruan niya akong magluto. Tinatahi niya ang mga sirang damit ko at lagi niya akong ginagawaan ng baon sa school kahit siya ay abala. Si Papa Isko naman ay isang matyagang ama. Tahimik rin siya gaya ni Mama Alma. Hindi malambing pero mararamdaman mong mahal ka niya. Mas naging buo ang mundo ko nang dumating si Mama Alma sa buhay namin. Kahit hindi ko siya tunay na ina, para ko na rin siyang ina kung ituring. Mas naging close pa nga kami habang nagdadalaga ako. Sa kanya ako unang nagkwento ng unang crush ko. Sa kanya ako humihingi ng payo kapag may problema ako sa school at siya ang palagi kong kasama sa mga lakad ng babae. Totoong naging nanay siya para sa akin, Sir Jupiter. Hindi lang siya basta stepmom para sa akin. Lumipas ang panahon at nagdalaga ako. 18 na ako nang magbago ang takbo ng mga bagay-bagay sa bahay. Sa isang masinsinang usapan, sinabi sa akin ni na Papa at Mama Alma na matagal na nilang gustong magkaanak. Hindi para palitan ako, kundi para madagdagan daw ang pagmamahalan sa bahay. Ngunit sa kasamaang palad, nalaman naming baog pala si Mama Alma. Nasaktan siya, ramdam ko yun. Ilang gabi ko siyang narinig na umiiyak habang akala niya tulog na ako. Kaya nang sabihin nila sa akin na nais nilang mag-ampon, buong puso ko iyong tinanggap. Ako pa nga ang naging courage kay Mama Alma na gawin nila yon kasi alam kong magiging mabuti siyang ina. At dumating nga si Clarice sa buhay namin. 10 taong gulang si Clarice nang dumating siya sa bahay. Tahimik, payat, maputla pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Walang malinaw na background. Iniwan daw siya sa ampunan. Walang birth certificate. Walang record pero wala sa amin yun. Tinanggap namin siya. Tinanggap ko siya na parang tunay kong kapatid. Inalagaan ko siya bilang tunay na kapatid. Ako ang nagtuturo sa kanya sa school, ako ang bumibili ng mga gamit niya. Ako ang katuwang niya sa bahay. Lahat ng kaya kong ibigay, ibinigay ko. Kasi masaya akong meron akong kapatid. Masaya si Mama Alma dahil may anak na siyang babae na lumaki sa piling niya. Lumipas sa mga taon, si Clarice ay naging dalaga na rin. Ako naman, nasa mid-20s na. May trabaho at ako ang pangunahing sumusuporta sa bahay. Tuwing may kailangan si Clarice, ako ang inaasahan. Tuition, cellphone, laptop, damit, lahat. Pero hindi ko yun iniinda kasi pamilya ko sila. Ginawa ko yan noon dahil nagkasakit si Papa at wala ring trabaho si Mama Alma. Inisip ko na lang na yun ang way ko para bumawi sa kanila. Pero dito ko na napansin, Sir Jupiter, ang unti-unting panlalamig ni Clarice. Hindi ko yun agad pinansin.
Akala ko baka stressed sa school o may pinagdadaanan sa buhay teenager. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang distansya niya sa akin. Hindi na siya nakikipagkwentuhan tulad dati. Madalas siyang nasa kwarto, nakababad sa cellphone. May mga pagkakataong nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, pero hindi yung tingin ng isang kapatid na may pagmamahal. Parang may tinatagong hinanakit. Parang may galit. Minsan nasasabi ko na lang sa sarili ko baka selos lang to. Baka nararamdaman niyang mas close ako kay Mama Alma. O baka naiisip niyang hindi siya tunay na anak. Kaya mas pinilit kong mas lalong maging close sa kanya. Pero mas lalo siyang lumayo sa akin. Madalas ko rin siyang mahuling may sinasabi kay Mama Alma at pag lumalapit ako bigla silang tatahimik. Hindi ko na inisip na may hindi magandang nangyayari. Sinikap kong huwag magduda. Pero may kaba na akong nararamdaman sa puso ko noon at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hanggang isang gabi habang nasa kusina ako at naguhugas ng pinggan, naramdaman kong may nakatayo sa likuran ko. At paglingon ko, naroon si Clarice. At doon sa malamig at tuwid niyang boses, narinig ko ang mga salitang hindi ko malilimutan. Kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Napahinto ako. Tumigil ang kamay ko sa paghuhugas. Tumitig ako sa kanya. Pero tahimik lang siya. Walang emosyon ang mukha. Hindi galit pero hindi rin kalmado. Walang bakas ng pagmamahal at parang walang bakas ng pagiging kapatid. Parang ibang tao ang nasa harap ko nung oras na yon. At mula noon, Sir Jupiter, nagbago na ang lahat. Sir Jupiter, matapos ko pong marinig ang malamig na banta ni Clarice, hindi na ako muling naging panatag. Noong gabing yon, kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, hindi ko magawang makatulog. Para bang may bumalot na malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Hindi galing sa aircon. Hindi rin mula sa bintana. Kakaibang lamig yon. Yung tipo ng lamig na tumatagos sa laman at parang dumidikit sa mismong kaluluwa mo. Nagtakip ako ng kumot. Pilit kong sinasabi sa sarili kong baka ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano. Pero habang tumatagal, may naririnig akong mga boses, mga mahinang bulong. Nung una, akala ko'y guni-guni lang, pero habang lumilipas ang minuto, naging mas malinaw ito. Parang tinatawag ang pangalan ko. Parang may isang boses na nagsasalita sa dilim at tinatawag ako. Nagtayuan ang balahibo ko noon, Sir Jupiter. Tiningnan ko ang paligid pero madilim. Wala akong makita. Tila galing sa sulok ng kwarto ko ang bulong. Sa may tokador kung saan ko nilagay ang mga lumang gamit ko. Tumayo ako. Binuksan ko ang ilaw. Pero wala akong nakita. At biglang tumahimik ang buong kwarto at walang ibang tao, kundi ako lang. Akala ko doon na matatapos, pero gabi-gabi halos pa ulit-ulit. Hindi na lang bulong ang aking naririnig. Minsan naririnig ko ang mga kalos ko sa ilalim ng kama ko. Yung tunog na parang may gumagapang. Minsan, parang may kamay na dumadampi sa kutsyon ko. At isang gabi, habang nakapikit ako, halos makatulog na ako nang may narinig akong yapak. Marahan, magaan pero sigurado akong sa hallway yun nang gagaling, papalapit sa kwarto ko. Napatigil ito mismo sa labas ng aking pinto. Parang huminto din ang paghinga ko nung oras na yon. Ilang segundo ang lumipas. May kumatok. Hindi malakas pero sapat para manaig ang takot sa puso. Umupo ako sa kama. Tinitigan ko ang pinto. Sa di ko may paliwanag na dahilan, may kung anong puwersang nagsasabing huwag kong buksan ang pintuan. Pero mas nanaig ang kuryosidad ko. Dahan-dahan akong tumayo. Lumapit sa pinto. Hinawakan ko ang seradura
at dahan-dahan kong pinihit. Pagbukas ko, walang tao sa hallway. Madilim na tahimik. Walang ni isang tunog akong narinig. Pero Sir Jupiter, alam ko, may tumayo doon at may kumatok. Nung sumunod na gabi, mas lumala pa. Habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina bago matulog, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Sa gilid ng mata ko, may anino sa may likuran ko. Doon mismo sa labas ng kusina, malapit sa sala. Pero pagharap ko, wala naman. Maya-maya biglang bumagsak ang plato sa dish rack. Wala akong hinahawakan. Literal na nag-iisa lang akong gising. Hindi yun maaaring hangin. Tumakbo ako papasok ng kwarto. Pinilit kong huwag gumiyak pero di ko na kinaya. Kinabukasan sinabi ko kina Mama Alma at Papa Isko ang mga nararanasan ko. Pero tulad ng inaasahan ko, hindi sila naniwala. Ang sabi lang nila, baka raw pagod lang ako at baka stress. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi normal ang nararanasan ko. May kakaiba sa bahay namin. Pero hindi ko na pinilit. Umiling lang ako at umakyat na ulit sa kwarto. Pero Sir Jupiter, kung stress lang yun, bakit habang nakahiga ako may nararamdaman akong parang humihinga sa batok ko? Hindi sa mabigat, hindi rin malamig, pero ramdam na ramdam ko. Tila may isang nilalang na halos dumikit ang mukha sa batok ko. Humihinga, parang nagmamasid sa akin pero hindi ko makita. Hindi ako gumalaw. Hindi ko binuksan ang mga mata ko. Nanatili akong nakatalukbong sa kumot at halos mamatay sa kaba. At yun ang gabi na halos mabaliw ako sa takot. Isang hating gabi nagising ako sa isang matinding amoy. Amoy na nasusunog na buhok at kandila. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Tahimik ang bahay. Gaya ng dati, madilim ang hallway. Pero mula sa dulo, sa mismong pinto ng kwarto ni Clarice, bukas yun. May bahagyang liwanag mula sa loob, kaya naman dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit, napansin ko ang 3 kandila sa sahig, paikot sa isang mangkok na may tubig at sinulid. At sa loob ng kwarto, sa ilalim ng liwanag ng kandila, may isang anino ng babae. Nakaupo at hawak ang isang manika. Nanginginig ang tuhod ko, hindi ko na tinuloy ang paglapit. Bumalik ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. Isinubsob ko ang sarili ko sa unan habang ang utak ko ay puno ng iisang tanong. Anong ginagawa ni Clarice at anong klaseng sumpa ang sinisimulan niya sa loob ng bahay namin? Kinabukasan, Sir Jupiter, hindi na ako nakatiis. Maaga akong gumising at dumiretso kina Mama Alma at Papa Isko. Ramdam ko pa rin ang kaba sa dibdib ko habang ikinikwento ko ang nakita ko sa silid ni Clarice. Yung 3 kandila, yung mangkok na may tubig at sinulid, yung anino ng babaeng may hawak na manika. Pero pag-akyat namin, walang kandila. Walang mangkok, walang manika, parang hindi kailanman nangyari ang mga nakita ko. Maayos ang silid, malinis, walang bakas ng kahit anong kakaiba. Nakatayo lang si Clarice sa tabi ng kama niya, nakakunot ang noon parang gulat na gulat. Ang una niyang sinabi, Sir Jupiter, "Nakakatakot ka na, ate." Diretso siya kina Mama at Papa. Sa harap ko, walang pag-aalinlangan niyang sinabi na baka raw nababaliw na ako, na baka kailangan ko raw magpatingin sa doktor kasi ilang araw na raw hindi maganda ang kinikilos ko. Paranoid raw ako, palaging tulala, at iniimbento ko na raw na may ginagawa siyang kulam. Sir Jupiter, nasaktan ako. Masakit na hindi ako nila pinaniwalaan. Mas masakit na ang nagsasabi nun ay yung taong minahal at inalagaan ko.
Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero kahit ako, hindi ko na rin alam kung ano pa ang totoo. Tila ba unti-unting binabaluktot ng mga nangyayari ang katinoan ko. Pero hindi ako bumitaw. Buong tapang kong sinabi sa kanila na hindi ako nababaliw. Nagsasabi ako ng totoo na may kakaiba kay Clarice, may ginagawa siya at hindi siya inosente. Tahimik lang si Mama Alma. Si Papa Isko naman halatang nainis sa mga sinabi ko noon, pero sa huli si Mama ang lumapit sa akin at marahang hinawakan ang kamay ko. Ang sabi niya kung kailangan ko raw ng kausap, palaging nandoon siya. Huwag ko lang daw sarilinin ang mga iniisip ko. Sa puntong yon, hindi ko na alam kung mararamdaman ko ay ginhawa o panghihinayang. Gusto kong maniwala na panig pa rin siya sa akin. Pero sa mata niya, may pag-aalinlangan. Lumipas ang maghapon na tahimik. Walang nagsasalita. Parang naglalakad kami lahat sa kawalan. Ako, si Clarice, si Mama Alma at si Papa Isko nasa iisang bahay. Pero tila nasa magkakaibang mundo. At nang dumating ang gabi, doon na muling bumalik ang kadiliman. Nakahiga ako sa kama. Pilit kong tinatakpan ng unan ang tenga ko. Ayokong makaramdam, ayokong makarinig ng kahit ano. Pero kahit anong pilit kong kalmahin ang sarili ko, nananatiling gising ang utak ko. Hanggang sa maramdaman ko ulit yun. Yung malamig na simoy na dumarampi sa balat ko, ang bahagyang ingay sa doorknob ng kwarto, at ang marahang click ng pihitan ng pinto. At sa isang iglap, naramdaman kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi ako agad tumingin, parang nanigas lang ako sa pwesto ko, pero ramdam ko na may pumasok. Mabagal ang hakbang pero sigurado. Pagdilat ng mata ko, may nakita akong anino na papalapit. Hindi pa ako nakakapag-isip ng kung ano ang gagawin ko nung bigla akong sinakal ng anino. Mahigpit, parang yelo ang pumulupot sa leeg ko. Hindi ako makasigaw, hindi ako makahinga at pilit na nagpumiglas. Pilit kong inaalis ang mga kamay na nakahawak sa leeg ko. Nakapikit ako pero nararamdaman kong totoo ang nangyayari. Totoo ang sakit at ang pagdurusa. Hanggang sa narinig ko na lang ang sigawan. Andrea! Anak, bitawan mo ang kapatid mo! Pagdilat ko lang mata, maliwanag na ang kwarto at nakaon na ang ilaw. Hawak ko na ang leeg ni Clarice at hindi ako makapaniwala. Sinakal mo ako, Clarice, balak mo akong patayin. Pero ang sagot niya sa akin sa boses na walang bahid ng joke, ginising lang kita. Binabangungot ka kasi ate, tapos bigla ka na lang nanakit. Wala akong nasabi. Walang tumulong sa akin. Si Mama, si Papa, pinanigan si Clarice kahit na nagsasabi ako ng totoo. Akala nila, ako ang delikado. At habang naglalakad palayo sina Mama at Papa, naramdaman ko ang paglapit ni Clarice sa akin. Sa gilid ng tenga ko, marahan niyang ibinulong, hindi pa tapos ang kalbaryong mararanasan mo. At doon ko na napagtanto. Hindi lang yun ordinaryong pangyayari. May mas malalim na galit at handa siyang gamitin ang kung anong sumpa na alam niya para sirain ako. Hindi ako nakatulog noong gabing yun. Hindi dahil sa takot, kundi sa tanong na, paano ko lalabanan ang isang kapatid kung hindi lang galit ang hawak niya, kundi itim na mahika? Sir Jupiter, matapos ang gabing sinakal ako ng sarili kong kapatid at inakusahan ng lahat ng kasalanan na ako na nga ang biktima, hindi na ako muling pinanigan ng sarili kong mga magulang. Kinabukasan, tinawag ako ni Papa. Walang panunumbat, walang sigawan, pero ramdam ko ang lamig ng tinig niya. Ang sabi niya, hindi na raw yun basta pagod lang. Hindi lang stress. Pinipilit niya na akong magpatingin sa doktor.
Ayoko sana. Alam kong wala akong sakit. Naninindigan pa ako na hindi ako nababaliw, pero sa dami ng beses na nararamdaman kong mag-isa ako, na ako lang ang nakakakita at nakakarinig sa mga kaibigang bagay sa loob ng bahay, napapayag rin ako. Nagpunta kami noon sa isang private clinic. Tahimik lang ako habang kinakausap ako ng doktor. Kinuwento ko ang mga nangyayari, ang mga bulong, mga yapak, aninong dumaraan. Hindi ko alam kung ano ang ekspresyon niya habang nakikinig, pero noong binasa niya ang findings niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. You're experiencing symptoms of depression and severe anxiety. Parang bumagsak ang mundo ko. Parang ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay kathang isip lang pala. Tumango na lang ako. Tahimik kong tinanggap ang reseta. Binilhan ako ng papa ko ng gamot, binigyan ako ng schedule para sa therapy. Akala nila, makakabuti yon. Pero doon nagsimulang lumala ang lahat. Noong una inaasahan kong may improvement, ipinilit ko sa sarili ko na baka nga iyon lang talaga. Baka talagang pagod lang ako. Baka talagang nababaliw na ako. Sinunod ko ang gamot, tinapos ang session, pero habang tumatagal mas naging mabigat ang nararamdaman ko. Mas matindi ang bigat sa dibdib ko, mas naging malalim ang gabi at mas naging totoo ang mga aninong dati ay dumaraan lang sa paningin ko. Isang gabi habang naguhugas ako ng pinggan sa kusina, naramdaman kong may tumayo sa likod ko. Hindi ko siya nakita sa mismong paningin ko, pero kitang-kita ko ang refleksyon niya sa salamin ng bintana. Isang babaeng nakasuot ng puting damit, magulo ang buhok, maputla ang balat. At sa kamay niya, may hawak siyang kutsilyo. Ilang segundo lang yun, pero ramdam ko ang lamig ng presensya niya. Ramdam ko ang matalim niyang tingin. Napaatras ako, napasigaw, at nang biglang dumating si mama at papa, ang nakita lang nila ay ako. Nakatayo sa sulok ng kusina, nanginginig habang nakaturo ako sa pwesto ng babae. Ngunit walang ibang tao roon. Walang kutsilyo, walang anino. Hindi na ako nakipagtalo. Umakyat na lang ako sa kwarto ko, nanginginig pa rin. At doon ko unang naramdaman ang takot na baka nga totoo ang sabi ng doktor. Baka nga ako lang ang may problema. Baka nga wala talagang Clarice na masama. Ilang linggo ang lumipas, hindi ako nagtagal sa therapy. Hindi dahil ayoko, kundi dahil kahit anong inom ko ng gamot, kahit ilang beses kong pilitin ang sarili kong magpahinga, mas lalo kong nararamdaman na may sumusunod sa akin. May mga araw na nasa sala pa lang ako, ramdam ko nang may nakatitig sa akin mula sa itaas ng hagdan. May mga gabi na bigla na lang namamatay ang ilaw sa kwarto ko. Minsan pa pagbukas ko ng pinto ng cabinet, parang may dumudungaw sa dilim. May minsan pang ang habang naliligo ako, naramdaman kong may dumaan sa likod ko, pero pagharap ko, wala. Pero ang pinakamatindi, isang gabi habang kumakain kami. Normal ang hapunan at tahimik. Ako, si Clarice, si Mama Alma at si Papa Isko. Walang nagsasalita. Tila lahat naglalakad sa ibabaw ng bubog. Hanggang sa maramdaman ko, nasusuka ako. Bigla na lang akong nabilaukan sa kinain ko. Napasubsub ako sa mesa. Naramdaman ko ang pagkahilo, ang pananakit ng sikmura ko at sa lahat ng takot na naramdaman ko sa buhay ko. Ibang klase yun. Pagtingala ko, may bumalot na mainit sa lalamunan ko. At sa mismong harapan ng pamilya ko, isinuka ko ang isang bagay na kahit sa bangungot hindi ko aakalaing lalabas mula sa katawan ko. Isang napakahabang buhok, itim, basa, parang nababad sa putik. Kasunod nito, mga uod, puting-puti,
buhay, gumagalaw at ang amoy, Diyos ko Sir Jupiter, amoy bulok na bangkay, amoy imburnal, amoy na hindi matatanggal kahit ilang sabon. Napahiyaw ako, napaluhod ako, umiiyak at halos mawalan ng ulirat. At sa gitna ng kaguluhan sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Clarice. Nakangiti siya, malamig, walang emosyon, pero sa ngiti niya alam ko na may kinalaman siya sa nangyayari sa akin. Simula noon, hindi ko na alam kung sino pa ang kakampi ko. Hindi ko na alam kung sino pa ang paniniwalaan ko. Pero isang bagay ang sigurado ako, Sir Jupiter. May sumisira sa katawan at buhay ko. At alam kong hindi yun kagagawan ng isip ko. Alam kong sinusumpa ako. Sir Jupiter, hindi ko na alam kung kailan nagsimula ang bangungot. Hindi ko na rin alam kung kailan ako huling nakatulog ng mahimbing o nakangiti ng totoo. Kasi mula ng gabing yun, nasinakal ako at ako pa ang pinalabas na may mali, tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng katawan ko at ng isipan ko. Simula po noon para akong tinanggalan ng lakas. Bawat galaw ko ay mabigat. Parang may mga kadena sa binti ko. Wala naman akong sakit, sabi ng mga doktor. Depression daw at anxiety. Lahat ng klase ng termino na pwedeng ipaliwanag gamit ang hanggang binanggit na nila. At sa kabila ng mga gamot at sessions na ipinipilit sa akin, unti-unting mas lumala ang aking kondisyon. Nagsimula po iyon sa katawan ko. Isang umaga paggising ko may napansin akong mapupulang pantal sa braso ko. Hindi ko yun pinansin. Inakala kong kagat lang ng insekto. Pero habang lumilipas sa mga araw, dumarami ito. At ang mas kinakatakot ko, nagsisimula itong bumuka, parang sugat na hindi gumagaling. Kinamot ko minsan at sa mismong harapan ko nasugat ang balat ko at lumabas ang itim na nana. Gusto kong magsisigaw, gusto kong tumakbo pero wala akong lakas. Napaluhod na lang ako sa harap ng salamin. Ang mukha ko maputla. Ang mga mata ko parang laging puyat at ang mga labi ko nanunuyo at may bitak-bitak. Hindi yun normal, hindi yun basta depresyon lang. At saka nangyari yun, Sir Jupiter, ang pinakakinatatakutan kong karanasan. Habang nagluluto ako noon ng kanin sa kusina, bigla akong natigilan. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa sulok. Sa gilid ng mata ko nakita ko ang isang anino, isang babaeng mahaba ang buhok. Nakaputi pero hindi ko maaninag ang mukha niya. Nakalutang siya, parang walang bigat ang katawan niya habang dahan-dahang papalapit. Tangan niya ang isang bagay. Isang kutsilyo. Gusto kong sumigaw pero parang nabilaukan ako. Tinangka kong humakbang palayo pero parang nakadikit ang mga paa ko sa sahig. At sa isang iglap nakita ko ang kamay niya. Mabilis na iwinasiwas ang kutsilyo. Napapikit ako pero walang tumama sa akin. Pagtitig ko muli, wala na siya. Tanging ang sarili kong sigaw at ang amoy ng nasusunog na kanin ang narinig ko. Dumating si Mama Alma at si Papa. Nag-aalala pero gaya ng dati, wala silang nakita. Wala raw tao. Wala raw anino. Ako lang daw ang nakakakita sa sinasabi ko. Kaya napaniwala ako na siguro nga, nababaliw na ako. Pero hindi doon natapos ang bangungot. Kinabukasan habang kumakain kami ng almusal, napansin kong parang naninikip ang dibdib ko, tila may bumabara sa lalamunan ko. Napaluhod ako, Sir Jupiter, napasubsob ako sa mesa at tuluyan ng sumuka. At ang lumabas, hindi pagkain, hindi tubig kundi maitim na likido. Malapot, malansa at sa gitna ng likidong yon may bulate. Mahaba, basang-basa at nakapulupot na parang maliit na ahas. Kasama pa nito ang uod na gumagalaw. Sir Jupiter, muntik na akong mawalan ng ulirat sa sobrang pandidiri. Umalingasaw sa buong bahay ang amoy, para siyang bulok na karne na isinuksok sa tiyan ko at pinilit palabasin.
Sumisigaw si Mama. Si Papa nagmamadaling kumuha ng basahan at tubig habang ako hindi ko alam kung uunahin kong punasan ang sarili ko o hihimatayin sa pandidiri. Napasigaw ako. Ano to? Ano ba to? Natatakot na ako. Pero walang makasagot sa kanila. Kahit sila ay hindi alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. At doon na ako kinausap ni Mama. Sa boses niyang puno ng awa, tinanong niya ako kung gusto ko bang umuwi muna sa probinsya. Sa lugar nila sa Quezon, kung saan tahimik, sariwa ang hangin, at baka raw doon ako gumaling. Hindi na ako nag-isip, Sir Jupiter. Kahit mahina pa ang katawan ko, sumang-ayon ako. Wala na akong pakialam kung depresyon ba yun o kulam o multo, ang gusto ko lang makalayo. Pero bago kami umalis, may isang eksena na lalong nagpatayo ng balahibo ko. Habang kinakausap ni Mama si Papa tungkol sa pag-alis namin kinabukasan, lumapit si Clarice. Walang emosyon ang mukha niya. Pero nang marinig niya na hindi siya isasama, nag-iba ang tono ng hangin sa paligid. Ang sabi niya, "Hindi siya pwedeng umalis na wala ako." Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bahay. Para bang hindi boses ng tao. May ibang timbre, may puwersang hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako kay Mama. Si Papa natigilan, lahat kami natigilan. Muli siyang sumigaw, mas malakas, mas matalim. "Hindi siya pwedeng umalis na wala ako!" Pagkatapos noon, natahimik ang buong bahay. Walang nagsalita, walang gumalaw. Si Clarice dumiretso sa kwarto niya na para bang walang nangyari. At ako, natulala na lang. Sir Jupiter, hindi ako sigurado kung anong uri ng galit ang meron sa puso ng babaeng itinuring kong kapatid. Pero sa mga oras na yun, naramdaman kong hindi na siya basta naiinggit lang. Hindi lang siya nagsiselos. Meron na siyang kinikim-kim na hindi namin maipaliwanag. Sir Jupiter, pagkatapos ng pagsigaw ni Clarice na parang may ibang espiritong bumalot sa kanya, na puno ang bahay namin ng katahimikan. Kahit anong ingay mula sa labas, tunog ng mga tricycle, huni ng ibon, kahit ang tunog ng dahon sa bintana, para bang nawala lahat. Kinabukasan, kinausap si Clarice ni Mama Alma at Papa. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid habang pinipilit nilang kausapin si Clarice sa maayos na paraan. Akala ko sisigaw ulit siya o lalaban gaya ng ginawa niya nung una. Pero iba ang ginawa niya, Sir Jupiter. Nagdrama siya. Nagsimula siyang umiyak, yung tipong tulo lang ng luha, walang higbi pero damamong kontrolado. Tapos sinabi niya na natatakot siya para sa sarili niya, na baka raw siya na ang sumunod na mabaliw gaya ko, na baka ako raw ang may dalang malas sa bahay. Para bang ginamit niya ang bawat pagkakataon para ilihis ang usapan, para siya pa ang magmukhang biktima. Pero hindi pumayag si Mama Alma. Sa tono ng boses niya, ramdam kong hindi siya naniniwala sa mga dahilan ni Clarice. Hindi na siya yung nanay na laging tahimik at tagapag-ayos lang ng gulo. Matigas ang kanyang paninindigan. Ang sabi niya, "May sakit ang ate mo at hindi mo problema yun, Clarice. Kami ng papa mo ang gagawa ng paraan para gumaling siya. Makabubuti sa lahat kung aalis muna kami." Tahimik lang si Clarice. Hindi siya nakasagot at hindi siya nakaangal. Pero hindi ako nagpakakampante, Sir Jupiter. Kasi habang bumabalik na kami sa kwarto para mag-impakit, napansin kong nakatingin lang si Clarice sa akin mula sa itaas ng hagdan. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita, basta nakatitig lang siya noon sa akin na walang emosyon, para siyang naghihintay. Madilim na nang makarating kami ni Mama Alma sa probinsya nila sa Quezon. Malayo sa kalsada ang bahay, nakatayo sa gitna ng mga puno at matataas na damo. Tahimik, malamig ang hangin. Pero kahit ganoon, ramdam ko ang konting kaginhawaan sa dibdib ko. Parang doon pa lang alam kong mas ligtas ako. Kinaumagahan, maagang gumising si Mama Alma.
Hindi pa ako nakakalabas ng kwarto, naririnig ko na ang mga yabag niya. Tila may hinihintay siyang bisita. At dumating nga iyon. Ipinakilala niya sa akin si Aling Pilar. Isang matandang babae na may mapungay na mata at tila ba kayang lumusot sa kaibuturan ng kaluluwa mo ang tingin niya. Tahimik lang siya noong una. Pinaupo niya ako sa harapan niya habang si Mama Alma ay nasa gilid lang namin. Wala pang sinasabi pero ang puso ko ay kumakabog na. Ramdam ko na may malalaman ako na hindi ko gugustuhing marinig. Pero kailangan ko. Pinisil ni Mama Alma ang kamay ko habang nagsasalita noon si Aling Pilar. May gumagalaw sa iyo, Iha. Aniya. Hindi yan sakit sa isip. Hindi rin ito gawa ng pagod. May mata na naiinggit. May kamay na ginamit para ipatawag ang dilim. At ikaw ang naging punterya. Nanlamig ang buo kong katawan, Sir Jupiter. Kulam ang sanhi ng karamdaman ko at kinukulam ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o iiyak kasi noon ang mga ganoong bagay binabasa ko lang. Pinapanood sa TV. Pero nang ako na ang pinuntirya, totoo pala. Ramdam ko sa laman, sa dugo, sa buto, lalo na sa utak ko, kung paano ako unti-unting sinisira ng inggit at puot ng ibang tao. Hindi pa man sinasabi ang pangalan, alam ko na kung sino. Hindi man siya tuwirang binanggit ni Aling Pilar, malinaw na sa akin. Si Clarice, ang kapatid na inalagaan ko, ang siya ring gustong sumira sa aking buong pagkatao. Sir Jupiter, matapos akong gamutin ni Aling Pilar sa probinsya, unti-unting gumaan ang katawan ko. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko ay para akong muling isinilang. Na parang lahat ng bigat sa dibdib ko ay unti-unting nawala. Ang dilim sa paningin ko ay napalitan ng liwanag. Ang sakit sa loob ko na halos hindi ko na kayang tiisin noon ay napawi ng dahan-dahan. Hindi iyon madaling proseso. Ilang gabing kailangan kong tiisin ang kirot ng paghilom, literal at emosyonal. Isang gabi nga habang dinadasalan ako ni Aling Pilar, bigla akong nasuka ng itim na likido ulit. Pero pagkatapos noon, hindi ko na siya muling naranasan. Para bang yun na ang muling epekto ng sumpa. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Mama Alma na panahon na para bumalik kami sa bahay. Kinabahan ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung handa na akong makita ulit si Clarice. Pero sinabi ni Mama na hindi ko kailangang matakot at kung totoo ngang ako ang biktima, wala akong dapat ipangamba. Pagdating namin sa bahay, Sir Jupiter, ibang Clarice ang bumungad sa amin. Hindi siya tulad ng dati, hindi sa palaban, hindi mapangmata. Nakahiga siya sa kama, namumutla, walang ganang kumilos, nakatitig lang sa kisame. Tila bang may kinakausap na hindi namin nakikita. May baso ng tubig sa tabi ng kama niya na hindi man lang niya ginagalaw at ang malala, inaagnas ang balat niya na ginagapangan ng mga insekto na hindi sa amin papilyar. Nilapitan siya ni Mama Alma. Gusto sana niyang tulungan pero nang hawakan niya ang kamay ni Clarice, napaatras siya. Napayuko na lang si Mama tapos tiningnan ako. Anak, mahina niyang sabi sa akin. Mukhang bumalik sa kanya ang lahat. At doon ko naalala ang huling sinabi ni Aling Pilar. Na ang kulam ay parang pagtatanim. Kung sino ang siyang nagtanim, siya ring aani. Babalik ito sa kung sino ang may gawa. At kapag bumalik, doble ang balik, doble ang sakit. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong nakita ko siyang ganoon. Parte sa akin, dapat masaya. Dahil sa lahat ng tinis ko, siya naman ang dumanas. Pero sa puso ko, wala akong galit. Nagulat din ako sa sarili ko dahil hindi man ako nasuklam sa kanya.
Naisip ko na baka nga may mas malalim na sugat sa puso ni Clarice. Baka hindi lang yun basta selos. Baka hindi lang yun simpleng inggit. Baka may mga bagay siyang pinasan na siya lang at hindi ko nakita. Hindi ko naramdaman. Lumipas ang ilang araw, tahimik lang kami sa bahay. Hindi na rin kami nag-uusap masyado. Si Papa ay hindi alam kung paano haharapin ng sitwasyon. Si Mama Alma lang ang patuloy na nag-aalaga kay Clarice, kahit may sakit siya. Hanggang isang gabi narinig kong umiiyak si Clarice sa kwarto niya. Tahimik akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may tumulak sa akin para kausapin siya. Pagbukas ko ng pinto, hindi siya nagulat. Para bang inaasahan niyang darating ako. Tumingin siya sa akin, Sir Jupiter. Pulang-pula ang mata niya. Namamaga sa kaiiyak. Tapos tinanong niya ako. Hindi ko makakalimutan yon, Sir Jupiter. Sabi niya, hindi mo ba ako kinamumuhian? Muntik ka nang mamatay dahil sa kulam na ginawa ko sa iyo. Nagdusa ka dahil sa kasamaan ko. Napaupo ako sa paanan ng kama niya. Walang salita na lumabas sa bibig ko. Tinitigan ko lang siya. Ang dating Clarice na palaban, matapang at mapanlinlang ay parang batang nawala sa sariling mundo. Tinanong ko siya. Mahina lang ang boses ko. Bakit mo nga ba ginawa yun sa akin? Napayuko siya. Tahimik at hindi siya agad sumagot. Parang may nilulunok siya na matagal nang nakabaon sa lalamunan niya. At nang nagsalita na siya, halos hindi ko kinaya ang bigat. Naiinggit ako sa iyo. Gusto ko mawala ka sa buhay namin. Yun lang ang sinabi niya. Yun ang pinakamapait na rinig ko sa buong buhay ko. Sir Jupiter, hindi ko alam kung ano ang mas masakit noon. Yung mga sugat na dinanas ko sa katawan o yung mga salitang sinabi ni Clarice na parang kutsilyong sumaksak sa puso ko. Iniisip ko, bakit? Bakit ako? Ano ba ang nagawa kong mali sa kanya? Hindi ko siya sinaktan. Tinanggap ko siya ng buong buo. Minahal ko siya kahit hindi ko siya kadugo. Ako pa nga ang naggastos para sa kanya. Ako ang nagtutulak sa kanya palagi na abutin niya ang mga pangarap niya. Pero sa dulo, ang ibinigay niya sa akin ay lason, sakit at luha. Pero kahit ganoon, hindi ako nagalit sa kanya. At sa totoo lang, Sir Jupiter, baka yun ang dahilan kung bakit gumaling ako. Kasi pinili kong hindi magtanim ng galit. Pinili kong unawain kahit hindi ko nauunawaan ang dahilan niya. Kasi kung ako'y magpapalamon sa galit, ako ang tuluyang matatalo. Sir Jupiter, pagkatapos ng gabing yon, umalis muna ako sa bahay namin. Hindi ko na kinaya. Hindi ko kasi noon alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Maaawa ba ako, magagalit o magigilty? Kaya mas pinili kong magpalamig muna. Hindi dahil sa galit, pero dahil sa sobrang bigat ng damdamin ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng lahat ng sakit na dinanas ko, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin nung mga panahon na yon. Sa totoo lang, Sir Jupiter, iniwasan ko si Clarice hindi dahil gusto ko siyang talikuran, kundi dahil hindi ko pa kaya na makaharap siya. Hindi ko pa matanggap ang katotohanan ang taong inalagaan ko, itinuring kong tunay na kapatid, ay siya palang naglagay ng lason sa buhay ko. Hindi lang pisikal kundi pati espiritual at emosyonal na sugat. Pumalis ako para maghilom, para makahinga sa lahat ng mga nangyari. Pumunta ako sa isang lugar na matagal ko nang gustong marating. Isang maliit na bayan sa norte, kung saan tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Doon muna ako namalagi sa isang transient house. Simple lang ang paligid. Mga bundok sa likod, palayan sa harap at ang langit tila ba laging mapayapa.
Hindi naman ako hinadlangan ni na mama at papa dahil sabi nila kailangan ko raw yun para makalimot sa lahat ng dinanas ko. Bago ako umalis noon, binilin ko si Clarice sa kanila na huwag nilang pabayaan sa kabila ng lahat ng kasalanan niya sa akin. Sa puso ko, kapatid ko pa rin siya at hinding-hindi yun magbabago kahit na mayroon ng lamat sa pagsasama namin. Sa bago kong tinirhan, doon ko nakilala sina Ate Liza at Kuya Domeng, mga may-ari ng tinutuluyan ko. Sobrang bait nila. Parang magulang kong umalalay sa akin. May anak silang nurse na madalas wala sa bahay kaya ako lang ang kasama nila tuwing hapunan. Sa piling nila, dahan-dahang lumalambot ang matigas kong damdamin. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Si Karen na may tindahan sa kanto, si Alex na mahilig mag-photography at nag-aaya lagi ng hike. At si Mang Tomas, ang masayahing lolo na laging may kwento tungkol sa mga engkanto. Iba-iba silang lahat, pero pare-parehong mabubuting tao na hindi ako tinanong tungkol sa aking nakaraan. Hinayaan lang nila akong makisama sa kanila. Hindi sila nag-usisa o nagdula sa akin. Tinanggap at nirespeto nila ako bilang tao. Tuwing gabi noon, ipinagdarasal ko si Clarice. Hindi ko alam kung tama yun o hindi, pero gusto kong maniwala na kahit papaano, may mabuting parte pa rin sa kanya at nais kong bumuti ang kalagayan niya. Doon ko naisip hindi pala galit ang kailangan niyang matanggap, kundi unawa. Kailangan niyang marinig ang mga salitang naiintindihan kita. Dahil kung ako mismo hindi ko siya maiintindihan, sino pa ang uunawa sa kanya? Marahil nga halos walang kapatawaran ang ginawa niya sa akin, pero lahat naman ng tao, di ba may karapatang bigyan ng second chance? Kung ang Diyos nga ay handa tayong patawarin sa mga nagawa nating kasalanan, ako pa kaya na tao lang? Hanggang isang gabi tumawag si Mama Alma. Tinanong kung pwede na ba akong bumalik sa bahay namin. Nagtaka ako at sinabi niyang nag-aalala raw si Papa sa akin. At si Clarice, gusto raw akong makausap. Nag-aalangan pa ako noon, pero siguro nga sabi ko noon panahon na rin para harapin ko siya para tuluyan akong maghilom. Pagka-uwi ko noon sa bahay, hindi ko pa rin alam kung ano ang sasabihin ko. Tahimik lang ako sa sala hanggang lumapit si Clarice. Nakayuko, nanginginig at umiiyak. Naupo siya sa tabi ko. Sa unang beses mula nung lahat ng gulo, nagsalita siya sa tono na may pagsisisi. Iinggit ako sa iyo, sabi niya habang nangingilid ang luha. Simula pa lang, pakiramdam ko hindi ako tunay na bahagi ng pamilyang ito. Lahat ng papuri, lahat ng pagmamahal. Laging ikaw, matalino ka, maganda, masipag. At ako, wala. Sinasabihan ako ni Papa na tularan kita. Si Mama Alma naman, laging ikaw ang pinupuri. Pinilit kong intindihin ng mga salitang yon, kahit bawat isa ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Doon nagsimula ang galit ko. Sa tingin ko wala akong lugar sa mundong ito habang kasama ka namin. Kaya nung may lumapit sa akin isang matandang babae, sabi niya may paraan daw para tuluyang mawala ka sa buhay ko. At naniwala ako. Ginawa ko ang pinagbabawal. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na tama yun dahil pakiramdam ko. Ikaw lang ang dahilan kung bakit hindi ako masaya. Hindi ko na mapigilan noon ang luha ko sa mga salitang binitiwan niya sa akin. Clarice, ang nasambit ko, pero hindi niya ako pinatapos at nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Pero nung nakita ko ang nangyari sa iyo, kung paano ka unti-unting nanghina, nagsukan ang dugo, inubuan ng sugat, parang bumalik sa akin lahat. Yung pagkatao ko, yung konsensya ko as in lahat.
Lalo na nung ako naman ang nakaranas ng sakit. Ang sakit, Ate Andrea. Ang sakit pala. Sorry kasi hinayaan ko pang humantong sa ganitong kalalang sitwasyon bago ko napagtanto na mali ang mga nagawa ko. Minahal niyo ako, lalo ka na. Pero anong ginanti ko, puro sama ng loob at matinding sugat. Hindi ko siya sinagot noon. Tumayo ako, lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Yung yakap na parang kahit tagal kong hindi nagawa. Yung yakap na para sa lahat ng taon na nawala. Para sa lahat ng panahong hindi kami naging totoo sa isa't isa. Para sa bawat sugat ng likha ng inggit, galit at sama ng loob. Patawad. Bulong ko. Kung may nagawa akong dahilan para maramdaman mo na hindi ka parte ng pamilyang ito. Pero nandito ako at hindi kita pababayaan. Lalong humagulgol si Clarice sa dibdib ko. Sa gabing yon, hindi na kami nag-usap pa. Pero sa mga luha naming pareho, doon ko naramdaman ng pagpapatawad. Sir Jupiter, hindi madaling kalimutan ang nangyari. Hindi rin madaling iproseso ang lahat. Pero sa panahong yon, natutunan kong hindi lang pala sa dugo na susukat ang pagiging magkapatid. Minsan, mas matimbang ang yakap, ang pag-unawa, ang panalangin. At oo, masasabi kong si Clarice ay tunay kong kapatid, hindi sa dugo, kundi sa puso. Sir Jupiter, sa puntong ito ng aking kwento, aaminin ko po, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit ba? Awa? Takot? O puro pagkalito? Hindi ako umalis sa tabi ni Clarice pagkatapos ng nangyari. Sa kabila ng lahat ng kasamaan niya sa akin, ang sakit, ang kulam, ang halos ikamatay ko, hindi ko nagawang talikuran siya. Siguro dahil sa tagal naming magkasama, kahit na ampun siya, itinuring ko na siyang totoong kapatid. Kaya kahit gusto kong umiwas, mas nanaigang pagkatao kong lumaki sa pagmamahal, hindi sa galit. Sinubukan naming ipacheck up ulit si Clarice sa mga espesyalista pero wala silang mahanap na konkretong dahilan ng kanyang karamdaman. Sabi ng mga doktor, maaaring infection pero hindi nila masabi kung anong uri. Lahat ng test negative, halos isuko na nila. Kaya sinabi ko kay Mama Alma na balikan namin ang manggagamot na tumulong sa akin. Pero wala na ito noon sa probinsya, kaya sa isang kakilala ni Mama Alma kami lumapit. Dinala namin si Clarice sa Quezon sa matandang albularyo na si Mang Apolinario. Pagkarating namin doon, agad ko siyang iniharap sa matanda. Wala nang lakas sa katawan ni Clarice, namamayat na siya. Parang tuyong kahoy na lang ang katawan niya. Halos hindi na makatayo. Nangingitim ang mga kuko, puno ng galis at sugat ang katawan. At tuwing madadampian siya ng hangin, napapangiwi siya sa sakit. Ngunit hindi siya tinanggap ni Mang Apolinario. Sa malamig at matigas niyang boses, sinabi niya, "Hindi ako makikialam sa taong gumawa ng kasamaan gamit ang itim na kapangyarihan. Ang sumpang yan, siya ang pumili. Hindi ko pwedeng pakialaman ang ganting itinakda ng kalikasan." Hindi ako makapagsalita nung oras na yon. Ang mama ko, tahimik lang din. Tiningnan ko si Clarice. Nakatitig lang siya sa kawalan. Parang wala nang saysayang lahat para sa kanya. Bumalik kami sa bahay at doon nagsimulang lumala pa ang mga nararanasan niya. Hindi lang yun basta sakit. Hindi lang pangkaraniwan na karamdaman. Isang gabi habang natutulog ako sa katabing kwarto, nagising ako sa impit niyang pag-iyak. Agad akong pumasok sa kwarto niya. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa. Nasa kama siya, nanginginig. Nakadapa, basa ang bedsheet sa pawis niya. Nangingintab sa pawis at nana ang likod niya.
At mula roon may nakikita akong gumagalaw. Lumapit ako at napasigaw ako ng mahina. Sir Jupiter, may mga uod. Puting-puti, makakapal, parang sumisiksik sa mga sugat niya. Pumapasok, lumalabas, parang naaagnas siya habang buhay. Amoy patay ang kwarto. Isang uri ng amoy na hindi ko malilimutan. Malansa, masangsang at parang bulok na karne. Yung balat niya namumula na at nagsusugat na tila tinutusta sa araw. Pumuputok ang mga sugat at may lumalabas na itim na likido. Malapot na mabaho. Sa bandang leeg niya tila may maliliit na butas at mula roon dahan-dahang sumusungaw ang mga uod. Minsan hinihimas niya ang mukha niya tapos biglang sisigaw kasi tila ba may gumagapang sa ilalim ng balat niya. At minsan naman bigla na lang siyang nahihirapang huminga na parang sinasakal siya ng hindi nakikitang kamay. Ilang araw na kaming walang tulog ni Mama Alma. Tuwing gabi, laging nagkakaroon ng delusyon si Clarice. Minsan sumisigaw siya at sinasabing may mga demonyo raw na gustong isama siya. Minsan umiiyak siya at sinasabing naririnig niya raw ang mga boses ng mga espiritong pinanggalingan ng kulam niya. At minsan bigla na lang siyang naglalakad na parang wala sa sarili. Hindi namin siya maiwanan kahit isang segundo. Ang takot namin ay baka bigla na lang siyang magwala o maglaho. Sir Jupiter, sa totoo lang wala akong ideya kung gaano kalalim ang sumpa ng kulam. Akala ko noong gumaling ako ay tapos na ang lahat. Pero hindi pala. Ang kapangyarihang itim kapag ginamit mo laban sa kapwa mo, babalik at babalik sa iyo. Ganoon ang turo ni Mang Apolinario. At ngayon, nakita ko yun sa sariling mata ko. Ang dating Clarice na masayahin, palangiti, kahit pa naging mailap siya sa bandang huli, hindi na siya makilala. Isa na lang siyang nilalang na may natitirang hininga, pero punong-puno ng pagdurusa. Tuwing tinitingnan ko siya, hindi ko maiwasang mapaisip kung ako kaya ang hindi nagpatawad. Kung ako kaya ang nagpursiging gumanti, baka pareho kami ng kalagayan. Wasak, basag at wala ng saysay para mabuhay. Pero hindi ko piniling maging kagaya niya. Kaya kahit piniling hindi siya gamutin ng manggagamot, kahit lumalala na ang kanyang kalagayan, hindi ko pa rin siya iniwan. Araw-araw pinapalitan ko ang kanyang damit, nililinis ko ang mga sugat niya kahit nasusukan na ako sa amoy. Inilalagay ko siya sa sinag ng araw para hindi magkasugat ang kanyang likod. Ibinubulong ko sa kanya ang mga alaala naming magkasama noong bata pa kami, kahit hindi ko alam kung naririnig pa niya ako. Sir Jupiter, minsan ang parusa hindi lang pisikal. Minsan, masakit yung emosyonal, yung pagkamatay ng koneksyon, ng dignidad ng sarili mong pagkatao. At sa kasong yon, si Clarice mismo ang naging saksi sa sarili niyang pagbagsak. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang magalit sa kanya. Siguro dahil alam kong mas pinili niyang maging biktima ng sarili niyang galit at inggit. At sa huli, kung ako man ay nabuhay para muling bumangon, siya naman ay unti-unting nilamon ng sarili niyang kadiliman. Sir Jupiter, ilang taon na ang lumipas mula noong maranasan ko ang pinakamadilim na yugto ng aking buhay. Akala ko noon doon na matatapos ang lahat. Pero sa isang sulok ng puso ko, pinili kong kumapit pa rin sa pag-asa, sa kabutihan, at higit sa lahat, sa pagmamahal. Matapos tanggihan ng manggagamot si Clarice, hindi ako mapakali. Hindi ko kayang makita siyang unti-unting nilalamon ng sakit na siya mismo ang nagbukas ng pintuan. Pero sa kabila ng lahat, siya pa rin ang kapatid ko. At kahit ilang beses man niya akong sinaktan, ako'y naniniwala na hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Araw-araw akong naghanap ng sagot. Nagtanong-tanong ako sa mga probinsya, sa mga kilalang albunaryo at espiritista. Hanggang isang araw, sa tulong ng isang matandang nagtitinda ng herbal sa palengke,
Itinuro ako sa isang binatang manggagamot sa kabilang bayan. Ang pangalan niya ay Lucas. Tahimik lang si Lucas, hindi siya gaya ng ibang manggagamot na madaldal o mayabang. Sa unang pagkikita pa lang namin, napansin kong iba ang aura niya. Mapayapa, mahinahon at parang may liwanag sa mata. Ikinuwento ko sa kanyang lahat ng nangyari kay Clarice at kung paano nauwi sa ganito ang buhay naming magkapatid. Tahimik lang siyang nakinig, pero kita ko sa kanyang mga mata ang malasakit. Sumama siya agad sa bahay para makita si Clarice. Pagdating niya sa kwarto ni Clarice, napangiwi siya sa nakita. Doon ko napagtanto na ibang klase ang sumpa na dumapo sa kapatid ko. Ang katawan niya ay may bukol-bukol na, puno ng sugat na may lumalabas na uod. Ang balat niya ay tila unti-unting inaagnas at kapag hinahawakan ko siya para siyang isang bagay na mamamatay sa sakit. Hinanda ni Lucas ang mga kakailanganin niya. May mga halamang gamot siyang inilatag, may mga dasal siyang inusal. Halos araw-araw niya iyong ginagawa noon. Kung minsan halos mawalan na ng malay si Clarice sa sakit pero hindi sa sumusuko. Ako man ay halos bumigay na rin sa pagod at takot. Pero tuwing makikita ko si Lucas na tahimik lang at matatag, napapaisip ako baka may dahilan kung bakit siya ang ipinadala sa amin. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nakikita ang kabutihang loob ni Lucas. Hindi siya nagpapabayad, hindi niya kami kilala, pero buong puso niyang ginagawa ang lahat para gumaling si Clarice. Minsan akong napatitig sa kanya habang nanggagamot siya, tapos naramdaman ko na lang ang kakaibang tibok sa aking dibdib. Hindi ako sure noon kung tama ba yon. Sa gitna ng sakit at dilubyo, may damdaming umuusbong. Pero siguro ganoon talaga ang buhay. Sa gitna ng kadiliman, may mga ilaw na pilit lumiliwanag. Si Lucas ang ilaw ko. Makalipas ang ilang buwan, sa wakas, gumaling si Clarice. Hindi ko mapigilang mapaluha nang makita ko siyang nakangiti sa salamin. Kahit papaano'y bumalik ang sigla sa mga mata niya. Wala nang sugat, wala nang mga uod at insekto, wala na ring itim na mabahong likido. Ang dating katawan na halos mabuwal sa kahinaan ay muling nakatayo. Humingi siya ng tawad sa akin araw-araw. Ginawa niya ang lahat para bumawi. Hindi ko siya itinulak palayo, pinili kong patawarin siya kahit pa may bahid pa rin ng sakit sa puso ko. Makalipas ang ilang buwan, tuluyang gumaling siya at bumalik sa pag-aaral. Lumipas ang ilang taon, nakapagtapos ng pag-aaral si Clarice. Naging guro siya sa elementarya. Ako naman ay patuloy na namuhay ng tahimik at hindi ko inaasahan na sa pagdaan ng panahon, ang damdamin ko para kay Lucas ay lalalim pa. Isang araw sa ilalim ng mga puno ng mangga sa likod ng bahay, tinanong niya ako, "Andrea, handa ka na bang simulan ang panibagong kabanata ng buhay mo? Kasama ako?" Tumangulang ako, pero sa puso ko sumigaw ako ng oo. At noong sumunod na taon, kinasal kami. Naging simple lang ang kasal namin. Isang maliit na simbahan sa bayan, ilang kamag-anak, ilang kaibigan. Pero puno ito ng pagmamahalan at panibagong pag-asa. Sina Mama Alma at Papa ay hindi na nakasama. Pumanaw sila noong nakaraang taon dahil sa katandaan. Pero bago sila nawala, nakita nila kung gaano kami naging masaya ni Clarice. Naging maayos muli ang aming pamilya. At ngayon, habang sinusulat ko ito, may anak na rin kami ni Lucas. Isang batang babae na pinangalanan naming Crystal. Dahil sa kanya, alam ko na ang bawat dilim ay may katapat na liwanag. Ang bawat sakit may lunas at ang bawat pagkasira kayang itayo muli kung may pagmamahalan at kapatawaran. Sir Jupiter, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito. Mula sa gabi-gabing pag-iyak, dugo, sakit at hiwaga,
Ngayon, tahimik at masaya na ang buhay ko. Pero kailanman, hindi ko makakalimutan ang aral na natutunan ko sa karanasan kong ito. Na ang inggit, kapag pinabayaan, maaaring maging mitsa ng kamatayan. Pero ang pagpapatawad, ito ang tanging daan para muling mabuhay ng mapayapa. At sa inyong mga nakikinig ngayon, maging sa iyo, Sir Jupiter, gusto kong iwan ang tanong na ito. Kung kayo ang nasa katayuan ko, magagawa nyo rin ba ang patawarin ang taong muntik nang sumira sa buhay nyo? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat, Sir Jupiter, sa pagkakataon. At maraming salamat din sa mga tagapakinig. Sana po may napulot kayong aral mula sa kwento kong ito. Pagbati at pagbupugay mula sa akin. God bless you all and have a nice day. Sige, Andrea. Hayaan mong ako naman ngayon ang magsalita. Andrea, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi ng napakatindi mong karanasan. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Hindi lang ito simpleng kwento ng pagdurusa. Isa itong salaysay ng katatagan, kabutihan ng loob, at higit sa lahat, isang uri ng pagpapatawad na bihira nating maranasan sa totoong buhay. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang kwento mo, pauhulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, kaya ko rin ba yun? Kaya ko bang yakapin ang isang taong minsang naging dahilan ng pagkawasak ko? Kaya ko bang manindigan sa pagmamahal kahit alam kong nilason na ako ng inggit niya? Kaya ko bang ipaglaban ang isang relasyong halos sira-sira na para lang sa pag-asang baka may natitira pa? Ang sagot ko, Andrea, hindi ko alam. Pero ikaw, Andrea, ikaw ang sagot sa tanong ngayon. Ikaw ang patunay na may mga tao pa ring pipiliin ang pag-ibig kaysa puot, ang pangunawa kaysa paghihiganti, at ang pagkakabuo kaysa sa pagkakawatak-watak. Dahil sa totoo lang, hindi madaling magpatawad at hindi madaling manatiling mabuti kapag ang nakapaligid sa iyo ay puro sakit, puro paninira, at puro paninibugho. Pero hindi ka bumitaw. Alam mo, Andrea, madalas nating marinig ang salitang patawad. Pero hindi lahat ng tao alam ang tunay na ibig sabihin nito. Dahil ang totoo, ang pagpapatawad hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Ang pagpapatawad mo kay Clarice, hindi lang isang simpleng, sige, pinapatawad kita. Yun ay isang pagpili, isang desisyon na isantabi ang galit, ang hinanakit, ang bakit ako pa, para lang bigyan ng puwang ang posibilidad na muling mabuo ang inyong pamilya. At hindi lahat ng tao may ganong klaseng puso. Marami sa atin, ang unang reaksyon kapag nasaktan, gumanti. Marami sa atin ang unang instinct ay palayasin ang taong nanakit. Kalimutan na lang na parang walang nangyari. Pero ikaw, hindi ganon ang ginawa mo. Sa halip na talikuran si Clarice sa panahong siya naman ang nasa dilim, pinili mong manatili. Pinili mong hawakan ang kamay niya habang unti-unti siyang humihingi ng patawad. Pinili mong magtiwala kahit minsan na siyang gumamit ng itim na kapangyarihan laban sa iyo. Anong klaseng lakas ng loob yun, Andrea? Hindi ko alam, pero napakabihira at napakagandang halimbawa para sa ating lahat. Ang kwento mo, Andrea, ay paalala rin sa ating lahat kung gaano kalalim at kasalimuot ang ugat ng inggit. Isang emosyon na akala natin maliit lang, pero sa loob para itong apoy. Maliit sa simula, pero kapag pinabayaan, pwedeng lamunin ang buong pagkatao mo. Si Clarice, sa tingin ko, hindi naman masamang tao, pero siya ay naging biktima ng isang bagay na pinili niyang alagaan, ang paninibugho. At totoo nga, Andrea, minsan kasi hindi natin alam na ang inggit pala ay sumisibol sa mga simpleng salita na, bakit siya? Ba't hindi ako? Bakit siya lang ang laging pinupuri? Bakit parang siya na lang ang mahal ng lahat? At habang iniisip natin ito, dahan-dahang nawawala ang pagkatao natin. Dahan-dahan tayong nakakaisip ng mga hakbang na hindi na tama.
Hanggang sa umaabot tayo sa punto na handa na tayong saktan ang tao na wala namang kasalanan dahil lang sa kung ano ang meron siya. Pero Andrea, sa kabila ng kasamaan, napatunayan mong may lunas ang kahit anong sakit na dulot ng inggit. At yun ay pagmamahal at kapatawaran. Andrea, kung ako man ay isang ama, isang kuya o isang guro sa mga anak kong nakikinig ngayon, ito lang ang masasabi ko sa iyo. Ang puso mong mapagpatawad ay isang kayamanang hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Hindi mo lang binuhay muli ang kapatid mong muntik ng malunod sa sarili niyang kadiliman, kundi binuhay mo rin ang sarili mong pagkatao sa proseso. Hindi ka naging biktima lang, naging tagapagligtas ka. Hindi ka nagpadaig sa galit, naging ilaw ka pa. Kaya sana sa mga oras na mga pagod ka, sa mga oras na maalala mong muntik ka nang mamatay, sa mga oras na bumalik ang alaala ng sakit, tumingin ka lang sa paligid mo. Tumingin ka sa bagong buhay ni Clarice. Tumingin ka sa anak niyo ni Lucas. Tumingin ka sa salamin at makikita mo ang isang babaeng hindi lang nakaligtas, kundi nagtagumpay. At sa lahat naman ng nakikinig ngayon, mga kaibigan, narinig niyo ang tanong ni Andrea. Kung kayo ang nasa katayuan niya, magagawa niyo rin ba ang patawarin ang taong muntik ng sumira sa buhay niyo? Ang tanong ay hindi para lang kay Andrea. Ito ay tanong para sa ating lahat. Dahil hindi man lahat tayo nakaranas na kulamin, baka meron din tayong kapatid na minsang nakasakit sa atin. Baka meron tayong kaibigang siniraan tayo. Baka meron tayong karelasyong niloko tayo o iniwan tayo sa panahong kailangan natin sila. At baka hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang bigat ng hinanakit. Tanungin mo ang sarili mo sa araw na ito. Ang galit ba na yan nagpapagaling sa'yo o lalo kang sinisira? Dahil kung katulad mo si Andrea, isang biktima pero mas piniling maging mabuti, baka ito na ang panahon para palayain mo rin ang sarili mo. Bago ko tapusin ito, gusto kong iwan sa inyong isang mensahe mula sa puso ko para sa lahat ng gaya ni Andrea. Mga taong nilapastangan, nasaktan, ngunit piniling magmahal pa rin at magpatawad. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit para makapagpatawad. Ang tunay na kapatawaran ay yung kahit bit-bit mo pa ang alaala, kaya mo pa ring mahalin ang tao. Hindi dahil nakakalimot ka, kundi dahil pinili mong lumaya. Andrea, salamat sa pagpapaalala sa amin yan. At Clarice, kung sakaling nakikinig ka ngayon o naririnig mo ito, salamat din sa pagbabagong ipinakita mo. Salamat sa pagsisisi. Salamat sa pagyakap sa bagong ikaw. Meron din kaming natutunan sa ginawa mong yan. Hanggang sa muli, mga loyal viewers and listeners dito sa aming channel, salamat po sa inyong pakikinig sa isang napakabigat ngunit makamuluhang kwento. Isa itong kwento ng kababalaghan, opo, pero higit sa lahat, isa itong kwento ng pagpapatawad at pagmamahal. Ito po ang inyong lingkod, si Jupiter, nagsasabing hindi lahat ng sugat kailangang gamutin ng gamot. Minsan, isang bukas palad na puso lang ang kailangan para muling maghilom. Mag-ingat po tayong lahat at sana sa ating mga kwento, tayo po ay matuto. Hanggang sa susunod na panibagong kwento dito lang sa inyong paboritong channel. Magandang araw po sa inyong lahat at advance Merry Christmas.